dahil sa paglindol o di kaya naman ay nagkaroon ng sunog at may mga naiwan po kailangan nilang i-rescue. Nakakasama natin ngayon si Ginoong Jose Embang Jr., ang Deputy Regional Director ng Bureau of Fire Protection. Sir, good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Magandang umaga sa inyo. Sir, yung pinapakita po natin ngayon, ito, anong klase po bang rescue operations itong ginagawa ngayon ng ating mga tauhan ng Bureau of Fire Protection? Ito po yung ginagawa natin ngayon, yung high angle rescue natin. Halimbawa, pagkatapos ng isang malaking sakuna, na-trap yung mga victims sa taas, ito ay pwedeng umakyat yung mga rescuers natin using yung mga hook ladders, or shall we say, umakyat sila ron, ibababa yung mga injured person. Ayan, gaya ho niya. So, ayan na, kailangan na po nilang i-rescue. Yan na, kunwari, i-rescue nila. Ilalagay sila. Maraming approaches sa pagbaba ng tao. Tatlong gagawin natin ngayon sa umagang ito. Unang-una, yung victim under. Then, mamaya, yung... victim under. Pag sinabing victim under, sir, ano po yung ibababa siya ng isang rescuer. Naka-attach doon siya doon sa isang rescuer. Alam naman ninyo na ang victim dapat nakikita niya yung rescuer eh. Especially kung unconscious yung victim, ano ba? So, victim under, ano pa po yung isang klase? Ito naman yung nakikita na nakalagay sa stretcher. Yung stretcher na yan, 2-point suspension system. Ito, suspended naman siya. So, kung maraming mga victims na tao sa taas, pwedeng pabalik-balik yan. So, ito yung in case of mass evacuation. Yan pong ganyang klase. Nako. So, yan yung from inside the building, isasakay siya dyan at ibababa. Ibababa siya. Kung makikita nyo, nakasuspended siya. So yung stretcher na yan, pwedeng ibalik ulit sa taas. Ayan po, para makakuha pa ulit kung meron pang naiwan doon. And then, shall we say, after earthquake, hindi na pwedeng daanan yung mga exit ways. So magre-resort tayo dyan sa extrication techniques na ganyan. So yung ganyan, so from pagkatapos niyang ibaba dito, bibigyan ho naman siya ng... ipapasa na yan sa emergency medical services. Ito yung components ng response ng BFP. Meron tayong special rescue. Then pagkakuha ng mga victims, then ipapasa na yan sa mga emergency medical services natin for first aid. So ito naman, ano klase pagbabaho naman yung ginagawang yan? Nakaharap sa building. Ito naman, maraming purposes yan. Shall we say, doon sa mga buildings na nasira, para nakikita mo rin kung saan ka dumadaan. So yun yung parang nakaharap po sa building, ano po, yung ganong klase ng... halimbawa, pagkatapos ng rescue operation, bababa na yung mga tao, then... normally, maski anong techniques ng ginagawa nila, basta makababa sila from the building. So, nakakaano po yan, talagang tuloy-tuloy, kailangan tuloy-tuloy yung drill, ano po, para ho naman, sabi nga, sakuna ang kalamidad, hindi ho natin alam kung kailan mangyayari, no? So, yun yung mga pinapakita natin, mga skills, kakayahan ngayon ng ating Special Rescue Unit. At nakita ko, meron kayo itong ladder na ito, sir, itong fire ninyo na meron. Yan yung rescue truck natin, na equip yan ng mga iba-ibang klaseng forcible entry tools, and dyan na rin yung iba-ibang mga rescue equipment natin. So yun nakikita natin. Victim under. Victim under. Ito bababa yung bababa yung... Para nakayakap, nakayakap siya. Okay, so pwede yan kung conscious yung victim at kailangan lamang niya na at para hindi matakot yung victim. Alam niyo, pag ibababa mo ang victim na siya lang mag-isa, medyo matatakot yan. So, ayan, ayun na po, naibaba na yung victim under. So, itong mga training ho nilang ito talagang ginagawa na nilang tuloy-tuloy to make sure na kung kailangan gawin na to at mangyari, wag naman sana, no? Handang-handa po tayo. Ngayon, si Sir Santiago Laguna, Chief Superintendent po ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection. So, paano ho natin pinaghahandaan ang ating mga rescue operations bukod sa sunog? Ito po ay sa pamamagitan ng continuous ng training natin, katulad nitong mga rescue drills. At ang Bureau of Fire Protection po ay hindi lamang nagre-responde sa sunog. Ang Bureau of Fire Protection po ay makakayahan na mag-responde sa lahat ng klaseng emergencies. Emergencies, yes. Baha, bagyo, lindol, at mga vehicular accidents. At meron din kakayahan ng Bureau of Fire Protection mga gamit pagka mayroong mga chemical spills. Katulad po ng chemical, biological, radiological, nuclear explosives. So kaya napaka-importante na nagkakaroon ho tayo ng tuloy-tuloy na drill, ano po sir? Especially now. Kailangan at lagi tayong kumbaga alerto 24 dahil hindi natin alam kung kailan kailangan ninyong ating tulong, ano po? At saka mayroon pwedeng kakayahan ang Bureau of Fire Protection na mag-responde sa mga weapons of mass destruction. Naku, napakagaling naman ang ating mga tauhan. So sapat naman ho yung ating mga gamit.
Ang tungkol sa gamit, although mayroon tayo, pero medyo kulang pa rin ito. Kailangan dagdagan na lang Opo. natin na siguro mas maaga mapunan natin yung mga kakulangan pa sa gamit para mas maging efficient yung ating pag-responde sa mga emergencies. Opo. Okay, maraming salamat po, Ma'am Yab. Ay papakita ho namin yung kanilang mga special equipment, yung pagkaroon ho ng chemical at radiological emergencies dito ho sa ating bansa. Pero sana huwag naman, ano. Pero nevertheless, pinaghahandaan pa rin po yan ng mga tauhan natin ng Bureau of Fire Protection. Mamaya po yan sa aming pagbabalik mula po rito sa headquarters ng Bureau of Fire Protection sa Agham Road, Quezon City. Magbabalik po ang unang hirit. Alright, isa lang sa pinaka-prone pagdating naman sa lindol, ang Muntinlupa City. Ayon po yan sa Fivox. At ang lugar na binisita ng ni Monica at Arn sinasabing nakatayo sa isang active fault. Bigla, ang daming tao ngayon na inaalam nila kung sila ba ay nasa ibabaw ng fault at may iba nga na oo, di ba? Kaya naman banta ito sa buhay ng mga residente doon, lalo na't may mga nakikitang bitak yung mga bahay. Yung sa area mismo. Yes, yes. Pero may mga option daw ang mga residente tungkol dito. nice. At yan ang ihirit sa atin ngayon ni Monica at ni Arn. Monica, Arn, morning. Salamat, girls. Alam niyo, tama yung sinabi niyo. Very evident talaga dito actually sa bahay na kinakatayuan ko kung gaano nga ka-active itong fault dito sa kanilang lugar dahil as you can see, itong buong bahay, may mga bitak-bitak na yung kanyang mga walls, yung kanyang bubong at even yung kanyang flooring, eh medyo hindi na rin pantay-pantay, meaning na meron talagang paggalaw na nangyayari sa lupa nito. Kaya naman, hindi maiwasan nga na maraming nangangamba, particular nga yung mga residente dito sa Santo Niño Village sa Muntinlupa City. Kaya naman, para paghandaan ko sa kasakaling nga magkaroon ng sakuna tulad ng lindol, meron tayong kasama natin si Engineer Oscar Oquendo, Head of City Disaster Coordinating Council ng Muntinlupa City. Hello po, sir. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Opo. Now, sir, sinabi niyo po sa akin na itong, actually, itong bahay na kinakatayuan po natin ay directly affected ng fault, ng West Valley Fault po. Opo. Ito ay nailagay namin sa mapa noong 1998 at itong bahay na ito ay directly affected ng fissures. Ayun. And we can see nga po na napakarami ng parts ng bahay ang affected. Yes po. Tulad po nitong pinto, no, sir? Alright. Now, sir, kapag po kayo ay makaka-encounter ng mga ganitong klaseng damages sa bahay, ano po yung mainam gawin? Well, ini-encourage namin ng may-ari na gumawa ng mga retrofitting kung kaya pa. Retrofitting po. Retrofitting, pagpapatibay ng mga struktura. At kung talagang ang damage niya ay talagang beyond repair na, nire-recommend na namin na i-condemn niyo yung nasirang parte o kaya ay gumawa ng tinatawag na seismic gap para ma-eliminate pa yung further na pagkasira ng iba pang bahay. Ayun, yung seismic gap po na yung pag-usapan natin mamaya. Pero sir, ito muna po yung tingnan natin. Okay. Ano po yung ginagawa nila dito sa pinto ngayon, Ito sir? part ng retrofitting, Apo. nakita natin bumagsak na itong side nito. So kailangan lagyan natin siya ng suporta. Ayun. At kung mapapansin mo, kahoy ang ginagamit natin. Oo nga po. Bakit po, sir? Ang kahoy kasi may flexibility. No, pwede siyang sumunod at pwede siyang dagdagan kung sakaling bumaba pa ulit. Pero kung konkreto ang ilalagay natin diyan, sisirain niya ulit at magkakaroon ulit ng mga crack katulad ng mga nakikita. Oo, magkaka-crack-crack lang. So, mas mainam gumamit talaga ng kahoy, sir, no? Opo. So, lalagyan po ito ng kahoy, yung kanyang pinaka... Okay, supporting gilid. beam. Okay po. Supporting beam. Now, sir, pasok po tayo dito sa loob. Tingnan po natin yung ibang damages dito sa loob ng bahay. So, sir, ayun po, ano po yung tawag dito sa ginagawa nila dito po sa bandang kanan? Okay, yan yung tinatawag na pagsusupport ng horizontal beam. Opo. Nakita natin yung kesame Opo. ay bumagsak na. Oo nga po. Bumagsak na. So, kailangan, it's part ng retrofitting din yan na kailangan gawan natin ng support horizontal at vertical beam para wag tuluyang bumagsak yung kesame. At kung mapapansin mo, kahoy pa rin yung ating ginagamit. Para nga po hindi mag-crack sakaling lumindol dahil Oo. mas flexible po yung Tama po material yun. na yan. Kung mapapansin ninyo yung gitna naman, itong bahay, Oo nga, sir. Eto, sir, ano po itong beam na ito? okay. I assume hindi po ito part ng design ng bahay, no? Dahil mukhang bago siyang nilagay Hindi dito. po. Kasi yung kaliwang bahagi Opo. nitong bahay ay medyo nakasama dun sa downtown block na tinatawag natin. Ito yung lugar na bumabagsak yung bahaging ito.
At nadamay na pati yung kanyang roofing kung kaya't hinanap nila yung pinaka-pendulum ng horizontal beam ng roofing at sinuportahan pa rin ng isang beam as a part of the retrofitting din para tuluyan wag na rin bumagsak kung sakali. Ayun. So bukod sa mga gilid at sa mga pinto, importante rin po na yung bandang gitna ng bahay may suporta rin Yes, po, sir. yun po yung importante kasi yung bandang gitna ng bahay, yun ang walang support at nakahang siya. Kung kaya't kailangan yun talagang bigyan ng prioritize kung paano mo siya i-retrofit. Ayun, so medyo madami po talagang kailangan alalahanin, no? Lalo na sa may-ari ng bahay. Maraming salamat po, sir. Ngayon naman, kasama ko ngayon ang mismo may-ari nitong bahay na si Mami Elena. So, Mami, kumusta po, narinig po natin yung sinabi ni Sir Oscar? Ano po yung nararamdaman nila? Siyempre, kinakabahan din ako, tsaka natatakot. Kasi hindi ko naman alam kung anong magaganap sa akin pagdating ng araw kasi nag-iisa na lang ako dito. Kaya sana mabigyan kami ng kung meron man makakatulong sa amin. Lalo-lalo na yan si Presidente. Ayun po. So, Mami, sana nga po, yung mga sinabi ni Sir Oscar, sana po ay sundin natin agad kasi mainam na, naku, hindi po tayo mapinsala kapag nga may dumating na mga sakal na katulad ng lindol. Arn, kumusta ka dyan? At ikaw ay... Nakausap ko lang sila, Monica. Alam mo, namamangha ako dito sa bahay na to eh. Kaya may kisame nila oh. Kakaiba, di ba? In fairness, Arna, ready ka na dahil meron ka na agad na... Oo, syempre. Iba yung laging handa. Correct. Speaking of handa, nais lang natin sabihin sa ating mga kapuso na hindi po tayo nananakot. Nais lamang po natin magbigay ng mga tips para tayo ay maging handa sa kasakaling nga magkaroon tayo ng mga sakana katulad ng lindol. Yan muna po sa ating pagbabalik. Mas marami pa po tayo pag-uusapan. Kaya tutok lang. Balik muna tayo sa studio. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit.